Okay, so ito mong simula ng bagong taon, maganda po itong ating paksa sapagkat ito ay pagpapatuloy ng ating iniwanang paksa ng Mateo. Natatandaan niyo po ba bago tayo nag-series break nitong New Year at Christmas message, ang ating mensahe sa Matthew 15 up to 21 to 28 yata, tungkol doon sa babaeng may anak na nasa sapian ng demonyo. Natatandaan niyo yun? Yung sabi ng untitled ng ating mensahe, ang dakilang pananampalataya. At naging dakila ang kanyang pananampalataya. Natatandaan niyo po ba? Sa bagay, 1 taon na nakararaan nung narinig niyo yun. Tagal na. Kasi, ang kulit niya. Di ba nananalangin siya kay Lord, Lord, pagalingin mo naman yung anak ko. Sabi nung una, sinubok siya ni Lord. At ang mensahe natin noon, minsan, hindi sinasagot ni Lord yung panalangin mo. Yung pala, gusto niyang gamitin ka upang paluwalhatian yung pangalan niya. Kasi siya ang naging ehemplo, isa sa mga madalang na ehemplo ng Panginoon, ng dakilang pananampalataya na siya mismo, Panginoon mismo, ay hinangaan niya. Natatandaan mo kung bakit? Kasi, una, hindi siya pinansin ni Jesus, di ba? Tapos talagang sinundan niya, sabi ng mga disipulo, paalisin mo na yan, ang kulit-kulit niyan. Tapos sabi niya, hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Sabi niya, kahit na. Tapos sabi sa kanya ni Jesus, bakit ka ba kailangan unahin ko muna yung mga anak bago ang aso. Tatandaan niyo yun? Halos tawagin siyang aso, pero sabi niya, kahit na, naniniwala pa rin ako sa iyo. So, napakaganda pong mensahe nun sa pagbawakas ng taon kasi nakita natin ang Panginoon pala ay humahanga at nalulugod. Pag tayo, katulad ng babaeng yun, ay nagpapamalas ng kahinaan, oo, kahinaan, pero ng pagbaling o yung paglapit sa Kanya. Gusto niya yun. Di ba yung panalangin sa Lucas, yung ehemplo ng pananalangin, yung katok ng katok? Di ba? Sabi, dapat ganito ang panalangin nyo. Sa akin, nakatutuwa po na ganun yung pagtuturo ni Lord kasi minsan, lalong-lalo na pag ikaw ay lumalago bilang Kristiyano, nakakalimutan mo na ang Panginoon ay Diyos na malambing. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga ibang kultura, nakakatakot, may pangil, may sibat. Pansin mo yung mga Diyos-Diyosan? Ang Diyos natin, ang pagpapakilala niya sa atin ay malambing. Sabi niya, come to me all you who are heavy laden and I will give you rest for I am gentle and meek. Tinapos po natin ang taon daan sa temang yan at sisimulan muli natin sa mensahe na ang pamagat ay ang Diyos na mahabagin. Dahil tulad ng aking sinabi, habang lumalago ka bilang Kristiyano, makikita mo na humble ka, nakikita mo na yung iyong believe sa iyong sarili nawawala. At ang kalaban ng isang lumalagong Kristiyano, actually, ang kalaban niya, panghihina ng loob. Kasi nawawala na yung believe mo sa sarili mo at ang pag-asa mo sa Diyos lumalakas. Pero minsan, nadi-discourage ka. Nanghihina ay ang loob. Dahil gustong-gusto mong makasunod sa Panginoon, pag hindi ka nakakasunod, minsan nadadown ka. At minsan parang iniisip mo, nakakahiya sa Panginoon. Yan, yan? Tanda yan ng lumalagong Kristiyano. Pag hindi ka nakakasunod kay Lord, nalulungkot ka. Yung Kristiyano, na sabi niya Kristiyano siya, pero pag disobedient o hindi sumusunod, pero walang effect sa kanya, yan ang tanda yan ng karnal na Kristiyano. Kaya napaka-importante na makita natin na ang ating Diyos ay mahabagin. At yan ang direksyon ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya pwede ko po ba kayong imbitahin, tumayo, at babasahin natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa libro ng Mateo. Ang libro ng Mateo ay isinulat ng Hudyo para sa Hudyo upang ipakilala ang hari ng hari, ang Mesiyas na si Jesucristo. Mateo 15:29 hanggang 39. Ito po iyong pagpapakain sa 4,000. Nung una, ang atin na pag-aralan, pagpapakain sa 5,000. Ito yung pangalawang pagpapakain, the feeding of the 4,000.
Umalis si Jesus doon at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumakad ang mga pilay at nakakita ang mga bulag. At niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais na paalisin silang gutom. Baka himatayin sila sa daan. At sinabi sa kanya ng mga alagad, saan tayo kukuha sa ilang na lugar ng sapat na tinapay upang mapakain ang ganito karaming tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Sinabi nila, 7, at ilang maliliit na isda. Iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang 7 kaing. Ang mga kumain ay 4,000 lalaki bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Pinalis na niya ang maraming mga tao, sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasasakupang ng Magdala. Panginoon, tulungan mo po kami makaunawa ng kaisipan ng Diyos. Bawat isa sa amin ay meron kang intensyong mensahe. Sana po ito ay aming maunawaan at isagawa. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Salamat sa inyong pagtayo. Ang ating Diyos na mahabagin. Sino dito ang nangangailangan ng habag ng Diyos? Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa sermon sa bundok, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga nagdurusa, mapalad ang mga nagugutom at mga naghihirap. Kasi yan pong sermon na iyan ng Panginoon, yan yung palatandaan ng lumalagong Kristiyano. Habang ikaw ay lumalago, yung iyong puso ay pababa ng pababa. Yung pag-iyak mo sa Panginoon ay padalas ng padalas. Yung iyong pagsusumamo sa Diyos ay pabigat ng pabigat. Kaya makikita mo dito yung mga taong may tinatawag na matitinding pananampalataya, yung mga puso nila magagaan sa Panginoon. Madaling magsisi, madaling mag-sorry. Ano? At dahil diyan ang direksyon ng isang Kristiyano, kailangan mong matutuhan ang aking ituturo ngayong hapong ito. Ang pagiging mahabagin ng Diyos na may kapal. Sabi ni C.S. Lewis, kilala niyo po ba si C.S. Lewis? Si C.S. Lewis ay isang pastor na sumulat ng isinapelikulang libro na The Chronicles of Narnia. Narinig niyo na yon? Ang sumulat niyang pastor, alam niyo po ba, si C.S. Lewis. Ito yung sinabi ni C.S. Lewis. If Satan's arsenal of weapons were restricted to a single one, it would be discouragement. Kung iipunin o gagawing isa lamang ang pinakamalakas na sandata ni Satanas laban sa Kristiyano, ito ay ang sandata ng, ano sa Tagalog? Panghihina ng loob. Ano? Sasabihin ni Satanas, wala yan. Mahina ka kay Lord. Wala kang kwentang Kristiyano. Sapagkat nakikita ng kalaban na sumisidi ang pagnanasa ng isang lumalagong Kristiyano na maging kalugod-lugod sa kanyang Panginoon. Tulad ng aking sinabi, iyan ang tanda, ang senyales na ikaw nga ay lumalago. Kaya diyan kababanatan ng kalaban. Kaya ito pong ating paksa ngayong hapon ay para sa mga Kristiyano na hindi man perpekto, ngunit lumalago at merong panganib na manlumo o manghina. Huwag kang manghihina sapagkat ang Diyos ay mabait, siya ay mahabagin. Doon nga sa mga hindi nananampalataya sa Kanya, siya ay nahahabag. Doon pa kaya sa mga katulad mo at katulad ko na Kanyang anak. Sa simula pa lamang ng Kanyang pagmiministro,
dito sa kanyang maiksing panahon sa mundo, makikita mo na ang kanyang habag ay laging nangunguna. Habag sa tao, lalong-lalo na sa mga nahihirapan, lalong-lalo na sa mahihirap, lalong-lalo na sa mga nagsisisi, lalong-lalo na sa mga may sakit. Sabi sa Mateo 9, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Minsan napakahirap unawain ang mahabaging Diyos. Wow! Parang oxymoron. Pag sinabi mong Diyos, ang dapat kasunod, makapangyarihan. Hindi ba? Yung talagang malayo, may hustisya, pero yung Diyos na mabait, Diyos na mahabagin, parang hindi mo masyadong madalas marinig yan. Pero ang maganda po sa ating pag-aaral ng Biblia, ng sunod-sunod, nakikita mo ang lahat ng katangian ng Diyos. Hindi lamang yung kanyang pagiging makapangyarihan o pagiging Diyos ng hustisya, kundi yung kanyang tinatawag na soft side o yung kanyang napakabait na parte ng kanyang pagka-Diyos. At kailangan po natin yan kasi pag ang tinitingnan lang natin, yung banda ng Diyos na nakakatakot, makapangyarihan, at napakalayo, maaaring sambahin natin siya, pero hindi natin siya maaaring mahalin. At pag tayo nanghihina, baka tayo ay mag-atubili na lumapit at hindi iyan ang gusto ng Diyos. Lagi ako naghahanap ng istorya upang mabigyan ng ilustrasyon yung aking ipinapaliwanag sa inyo. At meron ako nakita ng isang ilustrasyon dito sa ating mensahe. Ang Diyos na makapangyarihan ay Diyos rin na mahabagin. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay abala rin sa aking maliliit na suliranin. Siya rin ay merong pakialam pag ako'y nalulungkot, nalulumbay o nanghihina. Papakilala ko sa inyo itong si Mayor Laguardia. Ayan. Itong si Mayor Laguardia, isa po siyang Christian. Siya ay mayor doon sa New York noong 1930s. At siya ay kilala kasi siya ay napaka-maawaing tao. Pero siya ay isang abogado at siya din ay makapangyarihan. In fact, pag pumunta ka sa New York ngayon, yung pinakamalaking airport doon ay LaGuardia Airport, ipinangalan sa kanya. Ito si Mayor Laguardia, nung siya ay mayor pa, noong 1935, pumunta siya doon sa tinatawag na night court. Meron parang judge doon sa gabi na ang mga nililitis ay yung mga taong kalye, mga lasenggo, mga magnanakaw. At dahil siya'y kakaiba at siya'y malapit sa mahihirap, pero matapang siya at malakas siya, pumunta siya doon sa tinatawag na night court at pinauwi niyo na yung nakatokang hukom. Sabi niya, umuwi ka na at ako na ang maglilitis. Gusto ko makita yung buhay ng aking mga nasasakupan. At ang unang tao na dinala upang kanyang litisin ay isang matandang babae na naakusahan na nagnakaw ng isang tinapay. Tasty. At sabi, bakit mo ninakaw? Ba't ka nagnakaw? Sabi ni Mayor Laguardia. Sabi niya kasi po, nagugutom yung aking mga apo. So, ang ginawa ni Mayor Laguardia, sabi niya, alam mo, naaawa ako sa iyo. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay pagkakakulong o $10. Kaya, magbayad ka ng $10 kahit naaawa ako sa iyo, o makukulong ka ng 10 araw. 10 araw o $10. Sabi ng babae, wala po akong $10. Akong ganon, ang kaparusahan ay $10 o 10 days in jail. Tapos dumukot si Mayor Laguardia. Ibinigay dun sa gwardiya yung $10. Yun po yung naisip ko na kombinasyon sa maliit na pamamaraan ng ating Diyos. Siya ay Diyos na matuwid. Siya ang Diyos ng katuwiran, pero siya din ay Diyos na mahabagin. Sinabi ng Diyos sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag nagkasala ka, kailangan ka magbayad ng kamatayan. Ay kawawa naman si Pastor EJ. Kasi ilang kasalanan? Isa. Ilan ang kasalanan ni Pastor EJ? Huwag mo nang tanong. Marami. Pero sabi, pero EJ, pag humingi ka ng awa sa akin, ako mismo ang magbabayad ng kabayaran ng kasalanan. Yan po ang kombinasyon na aking nakita sa maliit na pamamaraan ng awa ng Diyos na makapangyarihan, ngunit dahil siya'y mahabagin, siya'y bumaba
ibinigay ang kanyang buhay upang bayaran ang hindi natin kayang bayarin. That is the God of the Bible. Nakakatawa po kasi ang ginawa nitong si Mayor LaGuardia doon sa totoong istorya na yun. Nung binayaran niya, pinagalitan niya yun doon sa court, sabi niya, lahat kayo ay minumultahan ko ng tigwa $1 sapagkat hinahayaan nyo na isang matandang babae ay kailangan pang magnakaw para mapakain ng kanyang mga apong nagugutom. Kaya kayo, magbayad kayo lahat ng $1. Nakakolekta po siya ng $48, binigay niya dun sa babae. That's a true story. So, naalala ko po yan sapagkat ang ating topic ay patungkol sa ating Diyos na personal at mahabagin. Sabi sa Lamentations 3:22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ito po ay patungkol sa mga taong matagal na iniintay ng Diyos na magbago. Hindi nagmamaliw. Kahabagan walang kapantay. Siya ay nag-iintay upang tayo ay magbago. At nagpapasalamat ako na ganyang kamahabagin ang Diyos na inintay niya ako. Kayo, nagpapasalamat din ba kayo? Marami sa atin napakatagal bago nagsisi. Ang dami nang narinig. Yung iba kailangan pa nabigyan ng problema bago magbago. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, sabi, intay siya ng intay, bago ito araw-araw. At dahil dyan, marami sa atin ang naligtas. Ito po ang tema ng ating pag-uusapan. Dahil dito, nakita natin yung tinatawag na attribute of God. Alam mo, kung talagang gusto mo maging tama ang pagsunod mo sa Panginoon, you have to study the biblical attribute of God. Yung katangian ng Diyos na hindi mo inimbento. Alam nyo, maraming pastor, maraming guro, iniimbento ang Diyos, hindi yung Diyos ng Biblia. Magiging matatag ka sa mga panahon ng paghihirap pag ang nahuhugot mo na karunungan ay karunungan na galing sa Biblia. Kaya ang ating pag-aaral patungkol sa Diyos, ang pinakamaganda, natutuhan natin sa kanyang ginawa nung siya'y naandito pa sa lupa. Sabi sa Mateo 15:29, dito sa ating mga talata, umalis si Jesus doon at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Ito po, patuloy sa ating pag-aaral, umalis muna siya sa pagtuturo sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo na nakatanggap ng libro ng Diyos, ng Old Testament, katuruan ng Diyos, they are God's chosen people, hindi siya tinatanggap. Patulad nung Syrophoenician woman na merong demon-possessed daughter, ito ay Gentile territory. Ito yung tinatawag natin na mga pagano ang mga nakatira. At dito nakikita natin, dito siya tinatanggap. Yung mga hindi mo inaasahan na makikilala sa kanya, sila ang kumikilala sa kanya. Katulad din sa isang simbahan, minsan hindi mo inaasahan, yung mga kasama natin dito, hindi mo inaasahan na sila pa yung maniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Minsan, wow, si EJ naging Christian. Hindi ka panipaniwala. At ito po ang nangyayari dito. Sabi sa verse 30, lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila ay pinagaling niya. Bakit kaya inilagay ng Panginoon sa Bible yan? Upang pag-aralan mo at pag-aralan ko. Pinapakita dito ang katauhan at ang pagka-Diyos ni Jesus. Na wala nang isang taon, aalis na si Lord. Ang Diyos na bumaba, doon sa huling banda ng pagkanyang pagbiministeryo, sinong pinupunta niya? Hindi yung magigiting, hindi yung nasa matataas na posisyon, doon sa mga nangangailangan. So dito makikita mo kung anong klaseng puso meron ang Diyos. At alam mo, natutuwa ako. Actually, matagal kong pinag-aralan to kasi we went on a break. At natutuwa ako na nakilala ko si Jesus na ganito. Kasi alam nyo, kahit pastor ako, siyempre, lahat tayo may mga problema, di ba? Lahat tayo dumadana sa minsan panghihina ng loob. At napakagandang katotohanan, pag nakita ko na si Jesus pala, ang kanyang focus o ang kanyang puntirya ay hindi doon sa magagaling, kundi doon sa mga nangangailangan sa kanya. Tanong ko sa iyo, kamusta ang puso mo? Matigas ka ba? Magaling ka ba? O habang lumalago ka, yung pangangailangan mo sa Diyos ay lalong tumitindi.
Sabi niya sa Mateo 11, yung akin ang nabigkas kanina, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sino yung kanyang niyayakag? Yung mga nabibigatan. Alam mo, yan yung minsan hindi na naituturo ng tama eh. Ano? Ang mga taong nilalapitan ni Jesus ay hindi yung mga sinasabing masuswerte. Yung mga nahihirapan, yung mga nabibigatan. Ito yung tinatawag na madaling makalapit sa Panginoon. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Napakalayo ng litrato ng Diyos na iyan doon sa mga Diyos-Diyosa na aking nakita nung ako yung naka-istasyon sa US military sa Japan. Nakapunta na po ba kayo sa Japan? O sa Gapan? Yung mga Diyos-Diyosan doon, yung mga Buddhist, ang tatapang, yung pangil nila, ang lalaki. Ito ang sinasabi dito, come to me all you who labor and heavy, and I will give you rest. For I am gentle and lonely in heart. Napaka-importante na ang pagkakilala mo sa Panginoon ay buo. Kaya pag umiiyak ka sa Panginoon, hindi siya yung, ang hina mo naman, EJ, ang dami mo nang alam. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin malakas ang loob at hindi ka pa rin perpektong Kristiyano. Siya ay magaan ng loob at maawain. Habang pinag-aaralan ko to, parang ang hirap ipasok sa isip ko. Alam mo, naiisip mo ang Diyos pag yung Yolanda, pag yung mga problema, parang that's God, He controls. Pero hindi ko maisip yung Diyos na kasama ko rin siya sa katahimikan, sa kadiliman, at sa mga pagmumuni-muni sa gitna ng problema. Pero dito napakalinaw na ito ang Diyos na lumalapit sa mga nagugutom at sa mga may mga pangangailangan. At bilang Kristiyano, napaka-importante na ito ay matandaan mo. At itong mga paganong mga tao na lumapit sa Kanya, sabi sa verse 31, kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumagaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Doon po sa ministeryo ng Panginoon, doon sa Israel, kasi ito hindi Israel to ito yung Gentile territory. Mga pagano to. Parang yung Syrophoenician woman na ating pinag-aralan. Kaya sinabi, wag mong pansinin yan. Hindi yan chosen people. Pero yung mga Hudyo, nung nakita ang pagpapagaling ni Jesus, namangha sila pero hindi sila sumamba. Pero makikita mo dito na itong mga pagano na walang masyado pang alam patungkol sa Diyos ng Israel, sila pa ang lumalhati o sila pa yung nag-worship. Kaya yun nga, hindi mo inaasahan na yung mga taong sasamba ay sila pang sumasamba. Ngunit ang Panginoon ay hindi namimili ng tao na kanyang kahahabagan. Basta ikaw'y kumilala sa Kanya. Ngayon, hindi na natin makikita ang Panginoon dito na nagpapalakad ng mga pilay at nagpapagaling ng mga pipi, pero nakikita natin ngayon ang mirakulo na ginagawa ng Panginoon dito mismo sa simbahan ay ang pagpapakita sa mga katulad natin na dati bulag sa kasalanan. Marami po siguro sa atin dito na ikaw ngayon ay isang Kristiyano, ay isang mirakulo. Bakit? Kasi isang araw, humingi ka ng tawad sa Panginoon at siya'y nahabag sa'yo. Yung dating mga, katulad kong lasenggo, sino po ba dito dating mga pagdating ng alasenggo, talagang nasa kanto na. Hindi mo malaman na bakit ngayon tayo ay sa Panginoon na lumalapit. Yan po ang mga bagong mirakulo ngayon. At niluwalhati nila ang Panginoon dahil sa kahabagan ng Panginoon. Sabi po sa verse 32, pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Habang pinapagaling ni Jesus, sinabi niya, nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais na paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. Sino yung nagsalita na yun?
That's Jesus Christ. So makikita mo dito, ang ministeryo ni Jesus sa mundo ay patungkol sa eternal ministry, para ang mga tao ay maligtas sa pangwalang hanggang pagkakabulid sa impyerno. Ngunit, kanya rin pinapagaling yung mga kapansanan na panghabang buhay lamang, dito lamang, yung mga may sakit. Pero makikita natin na kahit yung mga problema natin na mga temporal at maigsi, tulad ng pagkagutom, kanya rin itong ginagawang kaabalahan. At napaka-importante na alamin mo yan kasi minsan pag lumalapit tayo kay Lord at hindi na masyadong importante, sinasabi natin, hindi ko naaabalahin si Lord dyan. Bawa, problema mo sa asawa, huwag mong tingnan. Problema sa asawa, ikaw yun. O kaya problema sa anak. O kaya problema sa mga relasyon. Makikita mo dito sa yugto na to sa Biblia na ang Panginoon ay abala sa lahat ng ating mga suliranin. Ngayon, itong ating pagtutuunan dito sa verse 32 ay yung salitang nahabag. Nahabag. Ito ay napaka-importante kasi bihira, tulad ng aking sinabi, na ang mga Diyos na nilikha ng tao, makikita mo ng kahabagan. Kalimitan, lalo na yung mga Diyos-Diyosan sa India, malulupit yan. Kailangan ihahandog mo. Meron ng mga Diyos-Diyosan, ihahandog mo yung sarili mong anak. Human sacrifice. Meron naman, kailangan ihuhulog mo sa Diyos-Diyosan ng bulkan, yung asawa mo, ihuhulog mo sa bulkan. Pwede na, Inaalay ko po ang aking asawa. Talon na! At makikita mo sa India, yung mga Diyos-Diyosan nila, nagtutusok sila. Nakakita ka na ba kung anong tinutusok sa katawan? Para lamang mapaligaya yung kanilang Diyos na puro pangil at nakakatakot. Pero ang Diyos natin, sabi dito, mahabagin. Hello? Anyan ka ba? Alam mo, 3 linggo kong pinag-aralan to. Nababasa ko pero ayaw pumasok. Alam mo kung bakit? Alam ko na eh. Lumaki kasi ako na ang pagkakakilala natin sa Diyos ay malayo. Kasi yung pastor namin matapang magsalita. Kayong mga makakasalanan! Pag kumidlat, kayo'y tatamaan. Yan. So, parang hindi mo ma-imagine si Lord na pag nakita si EJ, na Lord, tulungan mo po ako. Hindi siya, pambira ka naman, ang bobo mo naman. Siya ay mahabagin. Naisip ko, yung mga magulang, kahit anong sama ng magulang, mahal na mahal ang kanyang anak at nahahabag sa anak. Pag yung anak niya naglalakad, tinuturo ang maglakad. Pag nadapa, habag ang nararamdaman, hindi galit. Dito sa ating pinag-aaralan, yan din ang nakikita ko dito sa ating Diyos na si Jesucristo. Pag nakita niya tayo, ang nararamdaman niya habag at hindi galit. Yung nanay, pag nadapa yung anak niya na nag-aaral maglakad, hindi niya sinasabing, lampa! Sabi ko, anak, tayo. Kayang-kaya mo yan. Nasubukan niyo na ba yan? Pwede mong triplihin yung pakiramdam ng Panginoon sa atin. Na sa ating paglalakad bilang mga Kristiyano, minsan tayo ay nagkakamali. Minsan tayo ay umuulit sa ating mga pagkakasala. Pero imbis na tayo kainisan ni Jesus, maaaring disiplinahin niya tayo, pero ang nararamdaman niya, habag. Dito sa bagong taon, natutuwa ako na sisimulan natin ang ating mensahe dito sa katangian ng Diyos na tinatawag na mahabagin. Alam niyo sa pagta-translate ng Biblia, napaka-importante yung tinatawag na etymology. Yung etymology, ito yung sinasabi na yung mga salita sa mga pagsasalin ng Biblia, doon sa mga lingwahe na nagbibigay ng malinaw na paliwanag patungkol doon sa mga salita. Tulad nitong word na habag. Sa Greek, sa Grego, ang salitang habag o compassion ay splanknidzomai. Maaaring ito yung nasabi ko na sa inyo noon. Splanknidzomai. Ibig sabihin yung bituka. Kasi dati, ang sentro ng emosyon ng mga tao ay nasa loob ng katawan. Parang sa atin ngayon, ang sentro ng emosyon ay sa puso. Diba? Sa kanila noon, nasa bituka ay yung bowel. Nasa bowels o yung bituka. Kaya ngayon, pag sinasabi mo, I love you with all my heart. Diba? Tulad ng aking misis. Anniversary namin sa Tuesday. 28 years.
I love you with all of my heart. Ginagawang kasalanan. Pero kung Grego, ang sasabihin niya, hindi I love you with all of my heart. Kasi ang sentro nun, hindi heart, kundi bowel. Kaya I love you with all of my bowel. Sama, ano? So, sabi dito, si Jesus ay sobrang habag sa atin at sa mga tao na yung kanyang bituka ay naapektuhan. Di ba pag ikaw'y nag-aalala, sino dito nagka-ulcer sa sobrang epekto ng kanyang emosyon? Di ba? Nagkakaroon ka ng nasisira yung tiyan mo o nagkaka-ulcer ka. Ito po yung description ng salitang habag ni Jesus sa mga tao, sa atin. Tulad nung sinabi ko sa inyo, matagal bago pumasok, pero ang sinasabi dito, EJ, nung hindi ka pa tumatawag kay Jesus, nahahabag na siya sa'yo. Ngayon pa kayang tumatawag ka na sa Kanya. Tulad nga ng sinabi ni C.S. Lewis, ang pinakamatinding sandata ng Satanas laban sa isang Kristiyano ay ang panghihina ng loob. At sa akin po, totoo yan. Ano? Kaya, napaka-importante na malaman ko na si Jesus ay matindi ang pagkahabag sa akin. At dapat mo ring malaman yan. Na pag nadapa ka, hindi niya sinasabing, lampa! Sinasabi niya, tayo, kaya mo yan sapagkat ikaw ay aking anak. Isa pang salita, kasi dati, ang translation sa Bible, hindi lamang sa Greek, kundi sa Latin. Sa Latin. Sa Latin naman, yung word na habag, o sa English, compassion, ay galing sa dalawang salita. At saka pati, compassion o habag. Yung with o kasama, pati to suffer. Maganda yung ibig sabihin ng definition kasi compati with to suffer, ibig sabihin, pag ang isang tao ay mayroong compati sa'yo in Latin, ibig sabihin, pag naghihirap ka, naghihirap din siya to suffer with. So pag naghihirap ka, sinasabi ni Lord, nahahabag ako sa'yo, na nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo. At tingin ko, ito ay totoong-totoo, lalo na pag ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng paghihirap dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. Diyan pa ba kayo? Kasi minsan mahirap maging Kristiyano, di ba? Pero dahil sa kagustuhan mo maging masunurin at maging kalugod-lugod sa Panginoon, ikay nahihirapan. Ang habag sa iyo ng Panginoon ay naandyan. Sa English naman, yung word na habag o compassion ay merong pagnanasa na ito ay solusyonan. So pag nagkaroon ka ng problema, pag meron kang paghihirap, hindi lamang si Jesus ay nagkakaroon ng he's not only moved in the bowels or in the heart. Hindi lamang niya nararamdaman ang iyong paghihirap, gusto niya rin itong solbahin. Iyo bang nalalaman na lahat ng problema mo, lahat ng iyong paghihirap ay kontrolado ng ating Diyos na makapangyarihan? Ba't niya hinahayaan na minsan ako'y naghihirap at pati ako mismo ay naaawa sa aking sarili? Sapagkat ang pangunahing pamamaraan ng Panginoon upang tayo palaguin, upang tayo ituwid, upang tayo ay turuan at magamit ay minsan ang paghihirap. Pero kahit hinahayaan niya tayong dumaan sa iba-ibang pagsubok at paghihirap, huwag mong iisipin na hindi siya naaawa sa iyo, nahahabag, at huwag mong iisipin na wala siyang pakialam. Ako'y nakakatiyak, meron nakaupo dyan na meron dinadanas na paghihirap. Kung Christian ka, nahahabag si Lord sa iyo. At pangalawa, isipin mo, kontrolado niya ang iyong sitwasyon. At yan ang magbibigay sa iyo, hindi ng panghihina ng loob, kundi kalakasan ng loob. At ito ang dahilan sa aking tingin kung bakit ibinibigay sa atin ng Panginoon dito sa Biblia, ito mga detalye na ito nung siya na andito pa sa lupa. Sabi sa Hebreo 4, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makantam natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ito pong ating pinag-aaralan ay yung tinatawag na pagpapakain sa 4,000. Natatandaan nyo ba sa Mateo 14, yung pagpapakain sa 5,000, di ba? The feeding of the 5,000. Pero tulad ng ating pinag-aralan, hindi lang 4,000 to kasi hindi ibinilang yung babae
bata. So this is about 20,000 or more. At ito ay isinasalaysay sa atin muli upang pag-aralan natin ang mga prinsipyo na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon at upang ito'y ating mabitbit sa ating pamumuhay ngayon. Dito sa verse 33, matapos nating makita ang lubos na kahabagan ng Panginoon sa mga tao, parang binuhusan na naman ng malamig na tubig ng mga disipulo itong si Jesus. Kasi ipinakita na naman nila yung kahinaan ng kanilang pananampalataya. Matapos nilang makita na kayang-kayang pakainin ni Jesus mula sa wala, ang 5,000. Ngayon, nagduda na naman sila, yata. Ano? Sinabi sa kanya ng mga alagad, o sige Lord, nahahabag ka na. Siguro, sabi nila. Pero saan ka kukuha na papakain dito sa mga to? Saan tayo kukuha sa ilang na lugar ng sapat na tinapay upang mapakain ng ganito karaming tao? Wow! Siguro sabi ni Jesus, ang hina nyo. Hindi ba kakapakain lang natin ng buffet? Ngayon, si Philip at si Andrew, natatandaan nyo? Minsan, ganyan din tayo. No? Nakakalimutan natin na ang Panginoon ay kayang-kayang gumawa ng paraan sa ating mga problema. Hindi nga katakataka na sila'y tinawag ng Panginoon na organisasyon ng mga maliliit ang pananampalataya. Siguro hindi mali ang aking hula kung aking susunahin ang bawat isa sa atin. Masasabi rin, sa dami ng ating napag-aralan, sa dami ng ating natutuhan, sa dami ng galaw ng ating Panginoon sa ating buhay, maliit pa rin yung ating pananampalataya. Nung huling beses na sinulba ng Panginoon yung iyong problema, Amen, praise the Lord, Amen, hallelujah, Amen. So susunod na problema, Amen, where's the Lord? Ganyan po tayo kahina. Mabuti na lang siya'y mahabagin at mapagpasensya. Ito na naman yung nangyayari sa kanila. Pero sabi nung ibang mga commentators, hindi sila nagpapamalas ng kahinaan ng pananampalataya dito sa verse 33. Sila ay merong pananampalataya. Ngunit kanila lamang natuto na silang ilatag sa Panginoon ang kanilang problema. So hindi daw to, hindi ko alam maaaring nagdududa, maaaring hindi. Pero ang sabi ng ibang komentator, sinasabi lang nila, Lord, saan po tayo kukuha ng ipapakain? Hindi bilang pagdududa, kung hindi parang isang panalangin. So ang sinasabi ng iba, natuto na. Sana tayo ganun. Ano? Ngayong alam mo nang ang Panginoon ay makapangyarihan at mahabagin, pag may problema, sabi mo, Lord, ito na naman yung problema. Akin ang hinahain sa iyo at ibinibigay ko sa iyo. At ang reaksyon ni Jesus ay ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda. Nung unang pagpapakain, ilan yung isda nila? 5. Dito, 7. No? So, sabi nila, saan tayo kukuha ng ipapakain? Meron lesson dito, makinig kang mabuti. Sabi nila, wala tayong papakain. Sabi, huwag mo isipin yung pagiging sapat o pagiging kulang ng iyong kakayahan. Anong hawak mo? Sabi nila, 7 tinapay at ilang maliliit na isda. Sabi nila, iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Ang lesson po dyan, pag may inutos ang Panginoon, dahil siya'y kilala mo na, huwag mong iisipin kung kulang o meron kang hindi kakayahan. Basta, ikay magtiwala sa Kanya, sabi mo, Lord, ito lang po yung makakaya ko. Kasi dito ang nangyari, katulad nung nakaraan, kinuha ni Lord yung kanilang hawak at kahit yung kakulangan na yan na iginamit upang Kanyang magawa yung dapat gawing misyon. At yan ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng tinatawag na dependency sa Kanya. Alam mo, mamamatay ka na, lalaging merong impresyon na kakulangan. That is the life of a Christian. Kasi pag ikaw ay naisip mong ikay laging sapat na at walang kakulangan, lalaki ang iyong ulo at hindi ka na mananalangin at hindi ka na magiging dependent sa Kanya. So, kailangan meron kang tinatawag na sense of lack, sense of inadequacy, meron kang pangangailangan, meron kang kakulangan, pero meron ka ring pananampalataya. Kulang to, pero ikaw ay sapat. Actually, itong mga talatang to, maraming lesson dito. Hindi lamang yung pagiging mahabagin ni Jesus. Tandaan nyo, si Jesus,
tinanggihan ng mga Hudyo. Ito, tinuturuan niya yung mga magpapatakbo ng simbahan. This is training for the church people. At ito ay patuon sa atin, tayong mga tao sa iglesia. God wants His church to have faith. Dependent faith. Pananampalataya na merong kakulangan at pagiging dependent on God. So sabi, iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa. Yung last feeding, iniutos niya sa mga tao na umupo saan? Sa damuhan, di ba? Kasi yung unang feeding, spring, ito, summer. So wala nang damo. Ayun yung mali. Kasi may mga nagsasabi, yung daw feeding of the 5,000 at saka yung feeding of the 4,000, hindi daw dalawa yun, isa lang. Nagkamali lang yung sumusulat ng Bible. Pero ipapakita ko sa inyo, may mga maliliit na pagkakaiba. So sabi niya, umupo kayo, pinaupo sa lupa, at kinuha ang 7 tinapay at ang mga isda. Ang lesson po dito, pag meron tayong pangangailangan, we must be expectant. Habang nagpe-pray ka, kahit sinasabi mo, Lord, pag kaya mong ibigay ito. Pag hindi mo binigay, may layunin ka. Pero kaya mong ibigay. Kasi ito ang ginawa nila, naupo sila sa lupa at umabang. That is the life of a Christian. We must be expectant. Pero hindi rin tayo tinatawag na demanding o yung sinasabi, oh Lord, ibigay mo na. Kailangan, obligasyon mong ibigay ito. Pero nanampalataya tayo na kaya niyang ibigay. Sapagkat, kalimitan, para tayo tulungan ni Lord, kailangan makita niya muna yung ating pananampalataya. Kailangan, sumunod muna tayo. Kung hindi sila umupo, kung hindi sila sumunod, malamang hindi sila napakain. Kaya sila umupo, kinuha niya ni Lord ang 7 tinapay at ang mga isda, at sabi sa verse 36, nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito, at ibinigay sa mga alagad, at ibinigay ng mga alagad sa mga tao. Muli, ito na naman yung miracle. Ilan yung mga taong kakain? 4,000 plus women and children. Ilan yung tinapay? 7. So, ibig sabihin, kung hindi sila nanampalataya, sabihin, Lord, ano ka ba? Nasisiraan ka ba? 7 yung tinapay mo, ilan yung isda? Wala, kalokohan yan. Pero ang ginawa nila, sumunod sila. At sa gitna ng pagsunod, doon nagbinigay yung provision. In the middle of the obedience, that's when the provision was given. Nakuha nyo? Sa gitna ng pagsunod, doon dumating ang tulong ng Diyos. That is a key biblical principle. Na kailangan hindi ka tumitigil. Sa pagsunod sa Diyos, yan ang naging problema ng mga Israelita. Nagkwenta. Wala, hindi natin makukuha ang lupang pangako. Nagalit sa kanila ang Panginoon. At yung lipi na hindi naniwala, hindi sumunod kahit nangako na si Lord, ay nangamatay at yung mga anak nila ang nakatanggap ng lupang pangako. Sa buhay mo, tinatawag mo bang ikay mananampalataya ni Jesus? Pero yung pagdududa mo, grabe, talagang hindi ka gagalaw. Hanggang to see is to believe. Without faith, it's impossible to please God. Di ba? Sabi sa Bible yan. Pag walang pananampalataya, imposibleng malugod sa iyo ang Panginoon. So dito, sinabi, nagpasalamat, pinagputol-putol ang ilang tinapay, libu-libong tao, at ibinigay. At ibinigay. At ibinigay pa. Habang bumabalik, habang ibinibigay, ay napupunan. Kaya may tanong ako sa inyo, sino naka-imbento ng unli rice? Unli bread. Sino nakakain na dito mang inasal? Di ba? Pag pumupunta ako sa probinsya, binibisita ko yung mga pastor namin. Ang record, 6 na tinapay sa isang pitso, buto na lang. Talagang, hindi mo pa nauubos, lalapit na yung taga-distribute ng unli rice. More rice? Kanin pa, sir? Kanin pa, sir? Ganito ang nangyari dito. Sa kanilang paglapit, pag naubos na yung basket, lalapit, unli bread. Unli bread. Kaya tandaan nyo, ang natutuhan niya yung araw na to, sa pag-aaral ng Biblia, ang naka-imbento ng unli rice is si Jesus Christ. Unli bread. Okay? Unli bread. Ngayon, meron isa napaka-importanting prinsipyo po dyan.
Pag nagsiserve ka kay Lord at ipinamimigay mo, pupuna ng Panginoon yung basket mo. That is kasi di ba meron mga nagtuturo na siksik, liglig, at umaapaw. Pero ayaw namang mamigay. Hindi ka sisiksikin, hindi ka liligligin, hindi ka aapaw. Ano kasi, yung pinupunan kasi nag-a-unli siya. Unli giveaway. Nagsishare siya. Mamaya papakita ko sa inyo yun. So, nung ginawa nila yun, sabi sa verse 37, kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang 7 kaing. Okay. So, sabi dito, ang kanilang baskets ay 7. Ano? Doon sa unang feeding, ilang baskets? 12. Di ba? Yung unang feeding sa 5,000, ang tawag doon sa basket, ito yung tinatawag na Jewish basket, yung kophinos. Ito yung pagkakaiba. Kasi meron nga mga liberal na mga nagtuturo ng Bible na sinasabi nila, nagkamali yung Bible writers. Pero tuwing pinag-uusapan yung feeding the first feeding ng 5,000, ang basket, yung 12, ay Jewish kophinos. Parang maluto lang siya, maliit lang yung basket na yun. Dito sa 7 basket na to, ang Greek original term ay yung spurdas, Gentile basket, hindi yung Jewish basket. Yung spurdas, malaki, parang kaing. In fact, yun yung term na na ginamit nung si Paul ay tumakas, bumaba doon sa pader ng Damascus at siya ay binaba doon sa spurdas basket. Kasyang isang tao. Kaya natirang 7 basket, napakalaki nun. So yun yung natira. Ngayon may mga simbolo dito, no? Ito yung mga side comment lang. Yung pagpapakain sa mga Jewish 5,000 na yun, natira 12. Sapat yung natira for the 12 disciples and the 12 tribes of Israel. Dito naman, 7 baskets, symbolic. Ang 7 kasi sa Bible, symbolic yan ng perfection. Yung 6, that's man's number. 6, 6, 6. Hindi ma-perfect. 7 is God's number. Kasi dito, ang pinapakain ni Jesus, hindi lamang mga Hudyo, kundi pati mga Hentil. Tayo yon. So it's a symbol of perfection. Pinapakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng feeding ng 5,000 at saka nitong 4,000. Pero importante, nung nagpagamit ang mga disipulo, hindi lang sila napakain ng madla at meron pa silang sobra. Kasi yung kainan doon is only bread. So pag nagpunta kayo sa Mang Inasal, sabi mo, alam ko kung sino nakaimbento ng pakulo nyo dito sa Mang Inasal. Kanina napagalitan ako kasi kinwento ko to dun sa Max. Sabi niya, Mang Inasal ka na Mang Inasal. Max itong ating venue. Sabi ko, ba't unli ba sila? Dun nga sa mga Hudyo, unli quail. Unli chicken. Unli quail, di ba? Yung mga Israel. Unlimited quail din. Anyway. So, ang kumain, sabi sa verse 38, ay 4,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at sa mga bata. Ano po ba itong pinag-uusapan natin? Pero mo matatapos na yung ministry ni Jesus. Ang pinagkakaabalahan niya pa, yung napakaliit na bagay na pagpapakain. Bakit? Pagkat siya ay Diyos ng kalawakan, Diyos na lumikha ng lahat, Diyos na nagkokontrola ng lahat ng bagay. Pero, siya ay abala rin sa mga maliliit nating pangangailangan. Pati pagpapakain, kanya pong pinagkakaabalahan. I want a God like that. Kasi mga problema ko sa pang-araw-araw, bihira yung malalaki, kalimihan maliliit. Di ba? Kalimitan ng problema natin, maliliit. At dito, maliwanag na sinasabi na ang habag ng Diyos ay sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. At ang maliit na pangangailangan siguro sa atin, yung pinakatinatawag na common o yung pangkaraniwan, ay ang ating makakain. Pero ang itinuro nga niya sa ating panalangin ay, bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Alam mo, pag-aralan mo ang Diyos, na mga Diyos-Diyosan sa buong mundo, hindi ganyang klaseng Diyos. Pero ang Diyos natin na mahabagin ay personal na Diyos. I needed to know that. Kailangan ko malaman yun.
Bilang pastor, talagang pag nag-sermon ko, ang Diyos na lumikha ng lahat! Buwa! Ang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Tinatanong, EJ, anong gusto mo merienda? Wow. Aaminin ko sa inyo, medyo nahirapan akong ilagay sa isip ko itong tinatawag na katangian ng Diyos. Pero maliwanag yung sinasabi niya. Pati yung bilang, ilan ang kumain, ilan ang natira, sino yung kanyang mga tinutulungan. At muli, nagpapasalamat ako na meron tayong pagkakataon na pag-aralan ang Biblia mula umpisa hanggang dulo. Napaka-importante sa pamumuhay mo bilang Kristiyano that you study God and His attributes. Ito yung tinatawag na systematic theology. May system kasi, merong mga katotohanan na kailangan mong malaman. Kalimitan, pag nakakarinig tayong sermon, gusto latang marinig yung mga bagay na makakalutas na aking problema, makakapagpasaya sa akin. God's attribute is a Christian obligation. Dapat malaman mo na siya ay Diyos na matapat at galit sa kasalanan at kailangang bayaran ang kasalanan ng kamatayan, ngunit siya din ay Diyos na mahabagin, na kahit sinasabi niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nagbigay din siya ng mismong bayad na kailangang ibayad. Siya mismo yung nagbigay sa atin. Parang si Mayo. At dahil dyan, sasambahin mo siya, hindi lamang siya ay mataas, kundi dahil siya ay mababa ang loob. I want a God like that. Kasi kahit dito, siyempre, nakabarong, mukhang kagalang-galang. Pero pag nag-iisa na po ako, iyakin din ako kay Lord, tulungan mo naman ako. All of us, pag tayo na lang at saka si Lord, personal na eh. Kaya kailangan mo malaman itong Diyos na mahabagin na ating pinag-aaralan ngayon. Mapapansin natin, bago natin tapusin, na tinapos ni Jesus ang kanyang ministeryo sa Galilee sa pamamagitan ng pagpapakain sa 5,000 at sa pamilya ng 5,000 yun. Di ba? The feeding of the 5,000 ended his ministry in Galilee. Kasi ito, patapos na yung ministry niya eh. So, nung tinapos niya, sabi niya, paalis na ako, pakakainin ko. Pinakain niya yung 5,000. And then, ito, he ended his ministry in Gentile territory. Tinapos niya yung kanyang pagmiministeryo sa teritoryo ng mga pagano, sa pagpapakain ng 4,000 at kanilang mga pamilya. Pansin mo? Makikita natin sa mga susunod na panahon na Jesus will end his ministry to Jerusalem by feeding his disciples in the upper room. Laging ang ending nagpapakain, nagpapadispedida si Lord. At alam mo ba, sa katapusan ng church age, yung tinatawag na rapture, narinig mo na ba yung rapture? Yung rapture, pwede mangyari yan. Pagkatapos ng service na to, sasabihin ni Lord, balik na lahat, uwi na lahat. The rapture of the church, lahat tayo, hindi na kailangan mamatay, aakyat na tayo sa langit. The rapture of the church. Balita ko, may kainan din daw doon. At the end of the church age, pakakainin din tayo ng Panginoon. Pero yung kakainin mo doon, hindi nakakataba. Chicharon, lechon, morcon, chicharon bulaklak, potato chips, yan, mga paborito ko po yan. So that's God, He's such a personal God. Lagi siya nagpapakain. Kaya mga Pilipino malapit sa Diyos mahilig kumain. So he ended the ministry in Galilee with the feeding of the 5,000. Tinapos niya ang pagmiministro sa mga Gentile with the feeding of the 4,000. He ended the ministry on earth by feeding the disciples in the Last Supper sa upper room. Pero tandaan niyo po, hindi lahat ng kanyang pinakain ay kumain ng tinapay ng buhay. Ang pangunahing layunin ng Panginoon, kaya siya bumaba sa mundo, ay upang sagipin ang mga mamamatay. Pwede mo nga sabihin yung John 3:16. Ganun na lamang ang habag ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Na kung sinong maniwala ay masasagip. It is God's habag niya. Pag hindi ako bumaba, bilang tagapagligtas, sabi ni Jesus, si EJ pupunta sa impyerno. Hindi niya kayang sagipin ang kanyang sarili. Ikaw, kaya mo man sagipin na yung sarili? Kaya,
Ang habag ng Diyos ang nagligtas sa atin, ang habag ng Diyos ang nagpapatakbo sa buhay natin, at ang habag ng Diyos ang nag-uudyok sa atin na siya ay sunurin at mahalin. Nakapaglingkod ka na ba sa isang boss na sobrang nakakatakot? Sumusunod ka sa kanya. Nagkaroon ako ng boss na ganyan. Huwag kang tumingin sa asawa mo, hindi yan ang ibig ko sabihin. Di ba? Meron kang boss na sobrang takot mo, susunod po ako. Pero nagkaroon ka na rin ba ng boss na sobrang bait, natatakot kang hindi siya sunurin. Hindi dahil siya'y malupit o paparusahan ka kasi. Sobrang bait niya, ayaw mong siya'y hindi matuwa sa'yo. Pag nalaman mo ang klase ng Diyos na meron tayo, mahabagin, mabait, at personal, ang resulta nito dapat, pinaglilingkuran mo siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Bakit mo pinaglilingkuran si Jesus? Dahil ba sa takot? Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala. Minsan, pag kumakanta ang simbahan, tumitingin ako, may nakikita ako, may mga umiiyak. Palagay ko yun, hindi ko na maalam, baka umiiyak ka kasi, ewan ko, baka kailangan mong pera, hindi ko alam. Pero minsan may mga umiiyak, talagang sabi ko, siguro ito, sobrang alam nila yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Pag kumakanta sila, naiiyak sila, sa sobrang kabaitan ni Lord sa kanila. Nararamdaman mo ba yan minsan? Kilala mo Diyos mo. Sapagkat that's the kind of God that we have. At pinaalis na niya ang maraming tao, sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasasakupan ng Magdala. Alam niyo, itong Magdala, sa 1,000 taon, walang historical o archaeological record na meron itong lugar na to. In 2009, nakita nila ang isang 2,000-year-old synagogue na nakalagay Magdala. Alam, may mga katotohanan ng Biblia na ngayon lang nalalaman. Okay, bago po tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng ilang mga aralin na dapat nating natutuhan dito sa ating pagmumuni-muni sa buhay ni Jesus, dito sa kabanata ng pagpapakain niya, dito sa lupain ng mga pagano. Unang-una, natutuhan natin na ang Panginoong Jesus ay Diyos na merong walang hanggang kakayahan na gumawa ng pagkain at lumalang ng mga bagay na wala. Hindi naman niya kailangan yung 7 tinapay. Sa tingin mo, kailangan niya yun para isirox at dumami. Kaya niya lang hiningi yun kasi gusto niyang masalingket. Narinig niyo naman yung salitang yun? Salingket. Makasama yung mga anong meron ka? Sige, contribute mo na yan. Gagamitin natin yan. Pero kaya niyang, sa tingin mo, kailangan niya yung 7 tinapay na yun? Sa tingin mo, kailangan ka niya? He doesn't need me. May bababang anghel dito. Pwede mag-preach sa inyo. Mas matangkad. Mas maputi. Kahawig ni John Lloyd. Pero hindi, sabi niya, sige AJ, gagamitin kita. Pero tandaan nyo na ang Panginoon ay ang lumikha ng lahat ng bagay. Nung binasa natin dati ang Genesis 1:1, in the beginning, God created. Tatandaan yun? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tatandaan mo, yan ang Diyos mo. Yung word na nilikha o created, sa Grego ay bara. Yun yung gumawa ex nihilo. Yun sinasabi ng mga theologians na created ex nihilo, out of nothing. So yung problema mo, kaya niya isolve yan. Kaya niyang bigyan ng solusyon na ganun lamang. Sabi sa Roma 4:17, ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. You remember, that's the God you serve. Pangalawa, ang layunin ng ministeryo ay upang sambahin si Jesus. Hindi siya nagpagaling, hindi siya nagpakain upang pamanghain ang mga tao. Ang ginawa nito mga hintil, sumamba bilang Diyos. Kaya pag tayo nagmi-ministeryo, ginagawa natin to para makilala ng mga tao si Jesus at upang siya ay sambahin. At ito nga ang nangyari dito sa mga hintil. Pangatlo, dapat tayo ay laging nakaasa sa mga probisyon ng Panginoon. Hindi sa ating kakayahan. Ang mga disipulo, katulad din natin, ay nagamit nung inamin lamang nila na hindi nila kaya. Lord, ano itong hawak namin? Ito lang ang dala namin. Pag sabi, Lord, hindi ko kaya. Lalo kitang magagamit sapagkat inaamin mo na hindi mo kaya. Pang-apat, kahit kayang gawin ng Panginoon
ang ministeryo ng simbahan, ang paglaganap ng magandang balita, kanyang pinili na gamitin ay ang mga Kristiyanong katulad natin. That is the mission of the church. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pa ako, pinili niya, hindi pala kailangan, pinili niya na gamitin ka, pero meron kang kamag-anak na nakita mo ng Pasko, na nakita mo ng bagong taon, na sinabi siya ni Lord, "Hoy, sharean mo ng gospel." Sabi ko, ayoko. Bakit? Ang sungit niyan eh. Pero hindi, gusto niya gamitin ka eh. So sana ginawa mo, kahit nahihiya ka, sinimulan mo sa pamamagitan ng pagiging kinaibigan mo. Kasi gusto ni Lord, gamitin niya tayo. Maging mabait ka sa Kanya. Alokin mo, gusto mo pa ng chicharon baboy? Sapagkat ginagamit niya ang mga taong kulang-kulang na katulad natin. Yan ang Kanyang sistema. Hindi ko alam kung bakit, ngunit yan ang Kanyang gustong gawin. Panlima, yung tinatawag na spiritual investment. Nung ibinigay ng mga disipulo, yung pipitong tinapay na kailangan ng 4,000, ano nangyari? Only rice. Only rice. So pag ikaw sabi, Lord, ito lang ha, ito lang. Ganito lang boses ko. Ha? Kaboses ko lang si Jumides Maturan. Ano? Medyo kahawig ko lang si John Lloyd. Ha? Pero pwede nyo rin akong gamitin. Gagamitin ka niya. Only rice. Ano? At yun po yung sinasabi ko na konteksto nung Lucas 6:38, magbigay kayo at bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, luglig, umaapaw ay ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siring gagamiting panukat sa inyo. Nakita niyo po ba yung mga nagdi-distribute ng tinapay sa ng only rice sa mga inasal? Nakikita ko matataba eh. Yung may hawak nung kaldero. Matataba eh. Sabi ko, only rice ka, only rice. So kung gusto mo tagabit-bit ng kaldero ni Lord, dapat pinamimigay mo. Hindi pwedeng sinisiksik, nililiglig ka ni Lord, sinaswapang mo. Kaya the more you give, sabi dun sa Luke 6:38, the more God will give you. Okay, nakita niyo po ba yun? At huli sa lahat, ang ating sentro ng pag-aaral, dito sa napakaraming natin pwedeng matutuhan, meron tayong Diyos na mahabagin. Siya ay nahahabag sa atin at meron siyang intensyon na tayo tulungan sa ating pangwalang hanggan na sitwasyon, eternal life. Meron din siyang intensyon na tayo tulungan sa mga ating karamdaman, sa mga sa mga bagay na problema natin sa buhay lamang na ito, karamdaman, kaperahan, mga suliranin sa relasyon. At higit dyan, siya ay meron din kahabagan sa ating pangangailangan pang-araw-araw sa ating pagkain. Sana po may natutuhan kayo. Itong sermon na ito ay medyo matatawag natin na maraming detalye, ngunit ang gusto ko matandaan natin, tayo may personal na Diyos at siya ay mapagmahal sa atin at tinuturing niya talaga tayo na kanyang anak. Kung gaano mo kamahal yung anak mo, 1,000,000 beses na ganun ang tingin sa iyo ng Panginoon. At kung ikaw, na tao lamang, makasalanan at nabibigo, ay mahal na mahal ang sarili mong anak, yung pa kayang Diyos na tumuturing sa iyo na sarili niyang anak. Tatandaan mo yan. Sapagkat pag naglilingkod ka sa Diyos na alam mong mahal ka at nahahabag sa iyo, siya yung mamahalin, siya yung paglilingkuran ng bukal at may kagalakan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pinakita mo sa amin na katuruan nung ikay na andito. Sana, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng patuloy na interes sa mga katotohanan ng Biblia. Minsan may mga istorya dito na hindi namin nakikita yung mga prinsipyo. Salamat, Panginoon, at ito'y napapag-aralan namin. Sana sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, ito'y aming maalala sa aming pamumuhay sa araw-araw upang ito'y maging gabay sa amin at magbigay ng lakas ng loob habang kami, Panginoon, ay namumuhay na may pag-ibig sa iyo at paglilingkod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.